lakasan mo nga konti. I-speaker ka lang. Dito. Tapos lakasan mo to konti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, muli po ang aking pagbati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, at tayo ay nakalagpas ng isang linggo sa ating pag-ayuno. Wala namang namamatay, alhamdulillah. Masya-Allah, barakallahu fikum. At malaking biyaya ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hindi lahat nakakapag-ayuno at hindi lahat ng nagsasabing Muslim ay nasa pananampalataya sa mga oras na ito. Purihin talaga natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay nasa masjid katatapos mag-fasting at nagsasala ng tarawih. Walang duda na malaking gantimpala ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron akong nais bigyang pansin. Alam niyo ba na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya na pag magpupunta kayo sa palengke ay ingatan ninyo yung inyong mga espada o pana, talim ng pana, dahil baka hindi nyo mamalayan, masaktan nyo yung kapatid nyo. Halimbawa, yung pana mo nasa likod o espada at nakalabas yung talim, maraming tao sa palengke, magsisiksikan kayo, baka hindi mo alam, makasakit ka ng Muslim, mag-ingat kayo. Ganyan tayo tinuturuan mag-alala sa kapatid nating Muslim. Kaya hindi ko lubos maisip na ang isang Muslim magiging dahilan ng pagkasira ng kapwa niya Muslim. Subhanallah. Ang dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Idua natin itong lahat, araw-araw kung kaya natin. Ya Allah, ipakita mo sa amin ang katotohanan at biyayaan mo kami ng pagsunod dito, at ipakita mo sa amin ang kamalian at biyayaan mo kami ng paglayo dito. Kailangan natin ito, mga kapatid sa Islam, lalo ngayon sa panahon na marami ang nalilito at nagsasabi ng mga gawaing mali sa pangalan ng katotohanan o reliyong Islam na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang ating bayani, at alam kong naiintindihan na natin ngayon pag sinabi nating bayani. Bakit? Dahil ang mga tunay na makabayan ay silang mga sahaba. Dahil ang bayan natin, ang bayan ng ating mga magulang na si Eva at Adan, saan sila? Sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na bayani. So ang bayani natin sa gabing ito ay si Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, kalugdan na wasi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa siya sa mga, walang Mus'ab dito, no? Naam. Isa siya sa mga kabataan na napakayaman at napaka-impluensyang pamilya, na siya sa murang edad ay natututong makisalamuha sa tao ng may paggalang. Yan. Kumbaga ngayon, pag anak ng isang malaking tao, marunong na mamuliti ka. Naintindihan niyo kung ano sinasabi ko? Marunong na makisama. At sobrang mayaman niya, yung mukha niya halata mong mayaman. Ito yung mga sinasabi ng mga tao ng panahon niya. At pagka siya ay kinamayan mo, malalambutan ka sa kamay niya at sasabihin mong hindi basta-basta mga hinahawakan ito, puro malalambot lang na bagay. Malayo po siya, sasabihin mo paparating si Mus'ab dahil sa lakas ng pabango na ginagamit niya, dahil mayaman. At marahil nakain niya mga pinakamasasarap na pagkain nung panahon niya. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. At ito ay pagpipili o biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na binibigay niya sa sino mang kanyang naisin. At dahil siya ay may impluwensya, mayaman, siya ay may kakayahan makapunta sa iba't ibang lugar. At hindi malayo na ang mensahe ng Islam ay nakakarating na sa kanya. Hindi niya mapigilan. Ang mga ayat ng Quran na ipinabababa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng unang mga panahon na yon ay
talagang ipinangangaral ng palihim. Pero dahil siya may access siya doon sa lihim na yon, sa baba, sa mga tao na yon, hindi mapigilan nakakarating sa kanya ang mensahe. So isang gabi, siya ay nagdesisyon pumunta sa Darul Arqam. Ano yung Darul Arqam? Ang Darul Arqam ay bahay ni Al-Arqam ibn Abil Arqam, isang sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pinagamit niya yung kanyang bahay para dito magturo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Subhanallah. Sa panahon na ang mga Muslim ay naglilihim sila ng kanilang pag-aaral sa Islam, sino ba ang magpapaubaya ng kanyang tahanan para gamitin sa Islam? Kaya naman nakilala ang Darul Arqam at katotohanan maging sa ngayon, pagka pinagamit mo ang bahay mo para sa Islam, binabansagan itong Dar Arqam. Mashallah, sabihin natin unang paaralan nila ng panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, headquarters nila ito, palihim, dito sila nag-aaral ng Quran. So isang beses, mga bata, mashallah, pwede nating pagsabihan, masakit yung lalamunan ko, talaga, nahihirapan akong magsalita. Pag hindi ko naririnig, pinalalakasan ko to para maintindihan ko yung sinasabi ko. Inikayat ko kayo talaga na maging seryoso sa pag-aaral ng mga buhay ng sahaba. Talagang pag hindi natin ito sinamantala sa mga gantong pagkakataon, kailan? Tingnan nyo, saan pa tayo mag-aaral ng buhay ng sahaba? Maliban sa Ramadan na ito. Sa radyo? Meron ba kayo programa sa telebisyon na pag-aaral ng buhay ng mga sahaba? Sa radyo? Wala. Bihirang-bihirang pagkakataon ito, kaya sana lahat tayo magkaroon ng pagkakaisa na matuto dito sa pagkakataon na ito. Okay. Ang pagmumuslim niya doon sa Darul Arqam, isang gabi, pumunta siya at nag-decide siya na kumatok. Tingnan niyo yung eksenang ito. Pagkatok niya doon ng dahan-dahan, sino pa pinag-usapan natin? Si Bilal? Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu. Kumatok siya ng dahan-dahan. Pino, pulidong tao. Sabihin pa natin ngayon, may breeding. Mula sa kilalang pamilya. Dahan-dahan. Malakas loob niya. Dahil wala naman siyang masamang intensyon doon sa lugar, sa Darul Arqam. Pagkatok niya, ay binuksan ng isa sa mga nandun sa loob. Nagkataon, kasalukuyan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagtuturo ng Islam tungkol sa araw ng paghuhukom. Impyerno, parusa ng mga taong hindi mananampalataya. Pagbukas nila ng pinto, nagulat yung ilang mga tao, ito si Mus'ab, anak ni ganto, pinakamayaman sa Makkah. Nagulat yung ilan, pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tuloy pa rin sa kanyang pagtuturo. May napansin kayo? Wala. Yung iba, pinuputol yung kanilang gawain pag nagkaroon ng bisitang mayaman. Oh, anak ni Mayor. May iwan ko muna kayo. Kausapin ko lang to. Nakuha nyo kung ano ibig ko sabihin? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakita niya mula sa malayo na yun ay taong mayaman, may impluensya, tinuloy niya yung kanyang pagtuturo. Umupo yun, although natutuwa siya, sallallahu alaihi wasallam, at pag-upo nun, nakinig siya ng aral. So, ibig sabihin, nadawahan siya. At pagkatapos ng pagtuturo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Mus'ab ibn Umair ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Nagmuslim siya. Pero sa umpisa, palihim. Bakit? Ang sinasabi ko, ito yung panahon na pag nabalita ang may nagmuslim, pinahihirapan ng mga tao sa Quraysh. Pero sa kabila ng impluensya ng kanyang pamilya, mas mabigat yung kanyang challenge. So nilihim niya yon. At nung panahon na yon, hindi pa wajib magsala sa mga Muslim. Wala pang khamsa salawat. Wala pang Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib. Nagsasala sila, depende sa gusto nila. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinasabi na siya ay sa kanya wajib magsala sa mga gabi dahil hinahanda siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang misyon. So nakikita siya ni Mus'ab na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsasala, nakikipag-usap kay Allah, gustong-gusto niya yun. Ginagaya niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahit hindi pa wajib. Nagsasala siya kahit hindi pa wajib. Sa sobrang hilig niya magsala,
nakita siya nitong taong ito, si Uthman ibn Talha, at sinumbong siya sa kanyang pamilya. Gusto ko lang bigyan ng diin yun. Hindi pa wajib, pero ginagawa niya ng palagi at naging dahilan para malaman ng pamilya niya na siya ay nagmuslim. At nang nalaman na nagmuslim siya, subhanallah, katulad ng ibang mga sahaba, hindi siya excuse, siya ay pinarusahan din. Pinahiya sa mga tao, at ang matindi sa kanya ay tinali siya sa kanyang bahay para hindi makalabas. Alam niyo na, mayaman eh. May iniingatan silang reputasyon. So siya ay tinali at hindi siya makalabas at patuloy siyang pinarurusahan. Nabalitaan niya na ang mga Muslim ay magsasagawa ng unang hijra at binanggit na natin ito kahapon, siya ay sumama doon at kabilang si Mus'ab ibn Umair sa mga naghijra sa Habasha doon sa hari na nabanggit natin kahapon. Okay? So ibig sabihin, si Ja'far bin Abi Talib, binanggit natin kahapon, naghijra doon at nanatili na doon, 10 years siya doon, pero si Mus'ab ibn Umair hindi. Bakit? Dahil isang araw may kumalat na balita na ang buong Makkah ay nagmuslim na. Inshallah matalakay natin to sa ibang pagkakataon. Dahil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakikipagdebate sa Kaaba at humingi yung mga tao ng pruweba ng Quran, nagbasa siya ng Quran at nagkataon na yung binasa niya ay may ayat ng sujud at pati non-Muslim lahat sila nagsujud. Kumalat yung balita na ang buong Makkah ay nagmuslim kaya bumalik yung mga naghijra sa Habasha. At kabilang sa bumalik ay si Mus'ab ibn Umair, pero yun pala ay false alarm. Hindi pala sila nagmuslim at nagsujud lang sila ng pagkakataon na yun. May aral doon, di ba? Pag nagsujud, hindi agad Muslim. Pag nagruko, hindi agad nagmuslim. Pag nagsuot ng takiya yung artista, huwag niyo sabihin nagmuslim agad. Subhanallah. Si Christopher De Leon daw Muslim. O sino pang artista kasi naghijab? May role lang na Muslim. Alam niyo na, showbiz. Showbiz, hindi ibig sabihin pag nakita nila, Allahu Akbar, Masya Allah, si ganito. Subhanallah, yung mga Muslim kumukuha ng para bang nadadagdagan ang pagiging tama ng Islam sa pag-Muslim ng sikat na tao. A'udhu billah. So, hindi ganun na ang nangyari. So, ito ay isa sa pinakamalaking aral na pwede natin kuhain sa buhay ni Mus'ab ibn Umair. Sa Islam, meron tinatawag na Bay'atul Aqaba. Sa mga mahilig sa strategy, sa politics, inire-recommend ko na pag-aralan nyo yung Bay'atul Aqaba. Pagkatapos ng Amul Huzun, yung taon na kalungkutan sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingnan nyo siya ay nagsimulang magdawa sa Mina sa panahon ng pilgrimage ng mga Quraysh, ng mga Arabo noon. Wala pang Islam, nagpipilgrimage na sila, nag-hajj na sila, yes. Okay, oo. At nag-hajj sila doon sa mga ribulto na yon. So, ibig sabihin, pag panahon ng hajj, ang daming tao sa Makkah, sinamantala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pag sila nas doon sa Mina, ibig sabihin yung kampo, yung mga tent, doon siya pumupunta sallallahu alaihi wasallam para magdawa. Kumbaga, bisita to ng Quraysh, nagpipilgrimage, doon niya dinadawahan yung mga Arabo na galing pa sa malalayo. At hanggang ngayon, nangyayari yan. Mga galing sa malalayo, nag-hajj, papunta ron. Okay. Dito niya na-meet ang humigit kumulang 10 katao na mula sa Madina na nag-Muslim. Tandaan nyo, mula sa Madina, nag-Muslim. Okay. Yung humigit kumulang 10 na yon, sila ang mga nagbaya. So ano ang baya? Nag-pledge. Sumumpa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kami ay sayo. Handa kaming ibigay ang lahat ng sa amin para sayo o sugo ni Allah. Ilang tao? Humigit kumulang 10. Okay? At umuwi na sila sa Madina. Bay'atul Aqaba al-ula, unang panunumpa sa Mina sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwi nila ng Madina, lumiham sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, magpadala ka dito sa amin ng magtuturo ng reliyon. At tinugunan kaagad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala siyang nakitang pinakatamang taong ipapadala doon kundi si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Okay? So pinadala doon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Mus'ab para ano? Para magturo sa mga bagong Muslim at magdawa.
May pangyayari doon, napakaganda. So ang Madina ay punong-puno ng iba't ibang tribo. Pagdating niya doon, mabilis na lumalago yung mga Muslim, yung 10 na dagdagan agad, at natututo talaga sila ng tunay na tamang pagkaintindi, pagkaunawa sa reliyon. Merong isang tribo na galit, yung Banu Abi Ashhal. Yung Banu Abi Ashhal, isa sa pinuno nito, si Uzayd ibn Hudayr, galit na galit, nagdesisyon siya isang araw, pupuntahan ko yung Mus'ab na yan. Papatayin ko. Parang similar to sa kwento ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pinuntahan niya si Mus'ab at sinabi niya, Mus'ab, humanda ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nahahati ang mga tao dito sa Madina. Humanda ka ngayon, tatapusin kita. Sabi ni Mus'ab, napakamalumanay na tao. Tandaan natin, para siyang politician. Dahil marunong makiusap sa tao. Hindi lahat ganun, di ba? Okay. Sabi niya, kung galit ka sa sinasabi ko, sa pinangangaral ko, bakit hindi mo subukan pakinggan? Pakinggan mo. Pag mali ako, tuloy mo yung balak mo. Pero pag tama ako, magdesisyon ka. Subhanallah. Umupo itong si Ibn Hudayr. Ano siya? Parinig nga, ano ba yan? At sinimula niya magdawa ng tauhid, ng Jannah, ng Jahannam, kabutihan ng Islam. At umuwi ito sa Banu Ashhal, sa tribo niya, na kalmado. O anong nangyari? Kala ko galit na galit niya, kala mo apatayin mo si Mus'ab. Pero pag uwi niya doon, siya ay kalmado niya at sabi niya, kayo na lang pumunta kay Mus'ab. Sumunod, tumayo Ibn Mu'ad, kabilang din sa tribo na yon, kung hindi mo nagawa, akong gagawa. Pinuntahan niya si Mus'ab, Mus'ab, maghanda ka. Ito na yung araw mo. Hindi tribo namin, dahilan ka ng kagustuhan dito. Bakit hindi mo pakinggan kung ano yung gusto? Pareho nangyari. At katulad ng una, katulad ni Uzayd, si Saad ay nag-Muslim din. Bumalik siya dun sa tribo niya na katulad nung isa na kalmado. So nagtatanong yung tribo, ano ba? Pumunta ka kay Mus'ab para patayin siya, pero ba't ganyan ka? Kinikilala niyo ba akong pinuno? Oo. Kinikilala niyo ba o titiwalaan niyo ba yung aking hatol? Oo. Sasabihin ko sa inyo na ang sinasabi ni Mus'ab ay totoo at galing kay Allah. Na itala na sa yung araw na yon, hindi mga yumakap sa Islam. Tandaan niyo ang pangalan ng saba na ito kung gusto niyo magdawa. Mus'ab ibn ng mga Muslim doon sa Madina at dumating ulit yung susunod na taon, yung Hajj, at nangyari na yung Bay'atul Aqabatu at-Thaniya. Yung panunumpa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa part 2 o pangalawang pagkakataon. Yung una ilan? Natatandaan nyo? Humigit kumilang 10. Ngayon, pagbalik nila Hajj, sila ay humigit kumulang 70 ka. Sabi nila, Ya Rasulullah, handa na ang Madina sa paghihijra nyo. Subhanallah. Ya Rasulullah, nandun na yung pamayanan ng Muslim, hinihintay na kayo. At simulan na natin ang pamayanan ng Islam na naroon. Sino ang may malaking pagsisikap sa hijra na ito? Subhanallah. Sino ang naghanda ng bayan na Madina para sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaya sinasabi ko mga kapatid sa Islam, pag hindi natin kilala ang sahaba nito si Mus'ab ibn Umair, malaking kapintasan ito para sa atin at hindi natin naiintindihan ang kasaysayan ng ating reliyon. Subhanallah. So naging handa ang Madina at nangyari ang hijra ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dumaan ang digmaan ng Badr, naghijra na. So, of course, ang sinasabi lang natin mga kapatid sa Islam ay ang mga puntos na mga mahahalaga sa buhay ng sahaba. Dahil meron lang tayong humigit kumulang na 20 minutes. Dumaan ang digmaan ng Badr. Si Mus'ab ay inatasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagahawak ng bandila, katulad ni Ja'far kahapon. Parehong kwento. Hawak niya ang bandila at nasa sagupaan siya, naputol ang kanyang kanang kamay. At hinawakan niya ito sa kanyang kaliwang kamay. Naputol uli ang kanyang kaliwang kamay, pero siya
kinaya niya pa, sabi sa riwaya, kung hindi sa leeg, sa kanyang bibig para mahawakan lang niya yung bandila at makapagpatuloy sila sa pag-usad doon sa digmaan. Radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa siya ay nasyahid fi sabilillah. Nung digmaan ng Badar, alam natin, nauna to sa Uhud, maraming mga nakuhang mga bihag ang mga Muslim na mga mula sa Makkah. Kabilang sa mga nabihag ay ang kapatid niya, nais ko lang banggitin, si Abu Aziz. Si Abu Aziz. Ang sabi niya, nadaanan niya, so Muslim siya, kalaban yung kapatid niya, galing sa Quraysh, mga kalaban. Ang sabi niya, ito, kilala ko to. Kapatid niya yun, ha? Higpitan yung pagbabantay dito at ipatutubos natin to sa kanyang nanay ng malaking pera dahil kilala ko to, nanay nito, maraming pera. Kapatid niya yun, mayaman sila eh. Sabi niya, ano sinasabi mo? Huwag kang magsalita sa akin, alam ko kung ano sinasabi ko. Kaya pinatubos yun sa mga Muslim at nakakuha sila ng maraming pera doon sa kapatid niya dahil sa kanyang rekomendasyon, subhanallah. So, mga kapatid sa Islam, nung Ghazwatul Uhud, digmaan ng Uhud, dito na shahid si Mus'ab ibn Umair, pero nais ko lang itong banggitin, itong bagay na ito. Siya ay, subhanallah, ililibing na, siya ay pinakamayaman, pero nakita nila ni wala siyang pantakip ng kanyang katawan. Pag hinila yung tela para matakpan yung kanyang ulo, bubuksan yung kanyang paa. Pag hinila papunta sa paa, nabubuksan yung kanyang ulo. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takpan na lang natin ito ng dahon para mailibing natin siya. Naubos! Ang pinakamalaking aral sa buhay niya ay kung papaanong ang Muslim kayang magsakripisyo sa kanyang reliyon, ibibigay talaga lahat para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nalungkot sila. Naghijra siya sa Habasha, sa Africa. Pagbalik niya, wala na yung mayamang Mus'ab na kilala nila. Ilan kaya sa atin ngayon na kaya magsakripisyo para sa Islam na katulad na itong sahaba na ito? Inuulit ko, sila yung mga bayani, sila yung mga modelo, sila yung mga huwaran ng ating pananampalataya. Binabanggit natin sila para at least mahiya tayo na merong mga taong nabuhay na tulad nila at tayo niwala man lang sa kalahati ng kanilang pagsisikap. Tulungan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.